Mga kapatid, magandang araw po sa ating lahat at sa lahat po ng subscribers natin dito sa ating channel at sa lahat ng sumusubaybay, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po ang ating pong pag-aaralan sa mga sulat po ni Juan sa chapter 1 verse 2. Basahin natin, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. In English version, He existed in the beginning with God. At ngayon po, ito yung ating pag-uusapan ngayon at bibigyan natin ng paglilinaw. Doon sa iba na nag-comment sa atin, talagang hindi maunawaan ang mga bagay nito, kaya nagpapalinaw po tayo, hindi para tayo magtalo-talo, no? Kasi nga po, kung kayo may sariling paniniwala at pananampalataya o sariling doktrina na inyong natutunan na hindi ito kay Kristo, talaga magkakaroon po kayo ng confusion kasi maka nagkakamali kayo sa inyong pangunawa. O babasahin ko po, ano ho? Malinaw na no existing Jesus Christ during creation. Dito po sa inyong sinasabi na hindi nag-i-exist si Jesus Christ sa panahon ng paglikha. Malinaw naman po dito, ano? Balikan natin yung ating binasa dito sa Juan o sa John 1:2, doon sa English version, He existed in the beginning with God. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Malinaw naman po dito. Sa simula ng mga bagay, naroon na po si Kristo, yung anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi dito sa mga sulat, He existed in the beginning. Sinasabi po ninyo malinaw na hindi nag-e-exist si Jesus Christ sa panahon ng creation. Okay mga kapatid, bigyan natin ng paglilinaw itong mga komento para nang sa ganon, hindi siya mapahamak. At tayo naman po hindi mapapahamak kasi nakakaunawa naman po tayo ng mga kasulatan. Kaya basahin po natin ang kanyang komento. Mr. Owen, Bible verse versus Bible verses ang explanation ko. Huwag kang magbigay ng conclusion dahil nilalabag mo ang rules mo sa read the scriptures. Alam mo na consistent ang Bible, hindi mo pwedeng sabihin na mali ang verses na ginamit ko. Ang problema lang nga po sa inyong paggamit ng mga talata o ng salita ng Diyos na inyong binabasa, hindi nyo inuunawa. Yun ang problema. Hindi po mali ang pagkakabasa, mali lang po ang pagkaunawa ninyo. O ngayon, bibigyan kita ng pangunawa sa mga bagay na yan. Dito muna sa iyong ibinigay na talata sa Hebreo 1:10, yung sinasabi mong walang mababasang salitang Kristo sa Hebreo 1:10. Pag-usapan muna natin ito. Dito muna tayo magsimula. Basahin natin ang Hebreo 1:10. Dito po sa Hebreo 1:10, kung ating babasahin at uunawain, magkakamali nga tayo ng unawa kung hindi natin kilala yung Panginoon. Sinasabi po dito, at ikaw, Panginoon. Sinasabi ng Ama doon sa anak. Ang sabi ng Ama, ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Ngayon, wala nga salitang Kristo. Sino yung tinatawag nating Panginoong Hesukristo? Diba? Nakalakip yung salitang Panginoon doon sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Diba? Ngayon, bumasa tayo ng ibang salin. At sinabi pa niya sa kanyang anak, kaya dito nagsasalita yung ama, sinasabihan yung anak, sa simula, ikaw Panginoon ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Nakita po ba ninyo yung salitang anak? Sino yung anak na yon? Walang ibang tinutukoy kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Wala nga pong nakalagay ditong salitang Kristo. Di ba ito yung inyong tanong? Walang mababasang salitang Kristo sa Hebreo 1:10. Pero kung unawain po ninyo, sino ba yung anak ng Ama? Anong pangalan? May pangalan ba yung anak? Binigyan nga po yan ng pangalan ng Ama. So anong pangalan po ng kanyang anak? O basahin natin sa kasulatan. Sa mga sulat ni Lucas 1:35, sumagot ang anghel, sa iyo ang banal na Espiritu at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos.
O dito po, para maintindihan natin. Nung magkakatawang tao si Kristo, kaya nga po, bibigyan siya ng pangalan. Kaya lahat po ng tao, ipinapanganak, binibigyan ng pangalan. Tama po ba? Si Kristo, hindi man siya tao. Dati nasa kalagayan siyang espiritu. Ngayon, nung siya'y ipapanganak ni Maria, kaya nga sinabi po dito, yung ipapanganak ni Maria, tatawaging anak ng Diyos. So yung anak ng Diyos, nung siya'y nagkatawang tao, ano ang ipinangalan sa kanya? Para malaman natin, basahin natin sa Mateo 1:16. Ano pong sabi dito? Naging anak ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Kristo. O yan po, napakalinaw. Yung Jesus na ipapanganak, na anak ng Diyos, na sinasabi niyo walang mababasa na salitang Kristo sa Hebreo 1:10. Kaya nung nagkatawang tao si Kristo, ito po para maintindihan natin, ulitin natin itong Mateo 1:16. Naging anak ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Kristo. Ito po unawain natin, napakaganda ng talatang ito na ating binasa. Nagbigay linaw na yung ipapanganak ni Maria, kasi po magkakatawang tao si Kristo. Kaya ibinigay yung pangalan kay Jesus, na tinatawag na Kristo. Malinaw po ba para sa inyo? Ganyan po mag-explain. Kasi po ang inyong explanation, verses by versus sa Bible verses. Ibig sabihin, unawa mo yan. Kasi ikaw ang nag-explain. Ako hindi nag-explain sa sarili ko. Ini-explain po sa pamagitan ng salita ng Diyos na binabasa natin sa kasulatan. Pwede ba niyang kalabanin ang sarili niya? Kasi para ito yung lumalabas. Bible verse versus Bible verses. O salita ng Diyos ko, kontrahin niya, kalaban niya yung kanyang sinasabi. Hindi po. Kasi ginamit mo yung salitang versus. O parang ganito, Philippines versus China. Di ba? Kinakalaban ng China ang Pilipinas. O di ba? Sa pamagitan ng mga bagay na pinagtatalunan nila. Anyway, hindi natin ang pag-uusapan. Ang pinag-uusapan, nagbigay lang po ko ng example. Kasi nga po, may nabasa akong salitang versus. Yung bang Bible verse versus Bible verses, ang explanation mo, o di ba? Yan ang explanation mo. Pinagtatalo-talo mo kaya hindi ka makakaunawa. Dapat po sa ating binabasa, inuunawa yung kasulatan. O ngayon, ano ba yung mga ibinibigay mong mga kasulatan na sinasabi mong in-explain mo? O di ba? Kasi ang sinasabi mo, huwag kang magbigay ng conclusion dahil nilalabag mo ang rules mo sa read the scriptures. O kayo po ang lumalabag. Hindi nakakaunawa sa inyong binabasa. Bakit po? Yung sinasabi po ninyo na consistent ang Bible, hindi mo pwedeng mali ang verses. Tama po. Hindi po mali ang verses, mali lang po ang inyong unawa. O isa-isahin ko mga binigay mo. Puntahan natin. Ito kaibigan sa mga binigay mong talata na sinasabi mo, yan yung Bible verse na iyong pinapatunayan at pinangahawakan na walang Kristo nung panahon na pagkalikha ng Diyos. Basahin natin sa unang Pedro 1:20. Siya itinalaga na ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Di ba't malinaw naman po dito sa pangungusap? Sinasabi po sa mga sulat ni Pedro, siya, sinong siya? Tinutukoy si Kristo po yan. Ay itinalaga na ng una. Ibig sabihin, nakatalaga na. Ibig sabihin, naroon na nung una pa man. Bago itinatag ang sanlibutan. Bago po magkaroon ng langit, lupa, naandyan na siya. Tapos, sinasabi dito, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Kaya nga po inihayag, nagkatawang tao si Kristo. Yung ang ating paliwanag kanina, na sinasabi po ninyo na walang Kristo. Kaya pinaliwanag natin dito sa mga sulat po ni Mateo. Balikan natin, yan po. Kaya nga nagkaroon po ng pagkasilang si Kristo, nagkatawang tao, isinilang ni Maria. Kaya sinabi po dito, si Jesus po yun na tinatawag na Kristo. O di ba?
Kaya sinasabi po ninyo dito sa inyong mga ibinibigay na talata, hindi talaga kayo makakaunawa dahil hindi nyo kilala si Kristo bilang Panginoon na siya po'y mayroong katangian na katulad ng Ama na mayroong pong pagka-Diyos. Yan mo malinaw. Malinaw na malinaw po yan sa mga binabasa natin. Ngayon, ilinaw pa natin. Bumasa pa tayo ng ibang salin. Kasi nga po, kaya tayo nagbabasa ng iba't ibang salin nang sa ganon, maliwanagan po tayo. Katulad ko po, hindi ako nag-e-explain. Ang sinasabi mo, yan po, nagbigay ka ng mga verses, yan ang explanation mo. Pero hindi mo naman naunawaan yung mga verses na ibinibigay mo tulad nito. O babasa tayo ng ibang salin para maintindihan natin. Kasi po, baka kayo hindi nakakaunawa. Kaya ipinapaunawa natin sa bawat nakikinig sa channel na ito, hindi kami matulad ninyo na mali yung pangunawa na hindi nag-e-exist si Jesus Christ sa panahon ng creation. O ito pa, isang salin. Sabi dito, bago pa likhain ang mundo, yan po, nakalagay po. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. Malinaw po yun. Para maging tagapagligtas natin, nakatalaga na yung pagkakatawang tao niya. Dapat yun ang malaman po ninyo. Magkakaroon po siya ng katawang tao, ibig sabihin po, para magkaroon ng katubusan o pagliligtas. Yan po nakalagay po, para iligtas ang mga tao. Unang-una, Israelita, tapos yung mga hindi Hudyo. Malinaw po yan. Ngayon, ito ililinaw sa atin sa pamagitan po ng kasulatan. Basahin natin dito sa mga sulat ni Pablo sa Pilipos 2:6 na siya, bagamat nasa anyong Diyos, o malinaw po si Kristo po yun, kasi yung iba ayaw maniwala na si Kristo'y Diyos. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na rarapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, tuloy. Kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Dito kung ating uunawain, hinubad lang na po niya yung pagiging Diyos niya. Pero pwede niya uling ibalik iyon. Kasi pag hinubad, pwede niya uling ibalik yun. Hinubad lang po eh. Kasi nga po, kung hindi niya huhubarin yung kanyang kaluwalhatian, ay hindi nga pwede tayong humarap kay Kristo dahil siya ay napakabanal. Ang Diyos po'y banal, hindi pwedeng makalapit sa Diyos kung ikaw ay makasalanan. Nakita po ba ninyo? Kaya ang gagawin ng Espiritu ng Diyos na tinatawag na Kristo, ang sinasabi po dito, kundi bago sinubad niya ito at nag-anyong alipin. Paano siya magkakaroon ng anyong tao kung hindi niya huhubarin yung kanyang pagka-Diyos? O di ba? So yan ang malinaw. O ituloy natin. Ipaliwanag pa ito sa atin ni Juan. Alam niyo po bakit ay pumupulot-pulot? Kasi nagpapaliwanag si Apostol Pablo, nagpapaliwanag si Juan. Ibig sabihin, may dalawang saksing nagpapatotoo o higit pa. O ngayon, unawain natin din ito sa paliwanag ni Juan. 1:14. Nagkatawang tao ang salita. Diba tumutukoy yan ay sa Espiritu ng Diyos? Yan yung berbo. Yung berbo nagkatawang tao. Yung salita nagkatawang tao. Kasi nga binasa natin kanina, paano siya magkakatawang tao? Kailangan niyang hubarin yung kanyang pagka-Diyos. Di ba? Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Kasi kung ano yung Ama, ganun din ang kanyang anak. Diyos din po. Kaya sinasabi mismo ni Kristo, si Kristo na nga po ang may sabi sa Juan 10:30, anong sabi po niya? Ako at ang Ama ay iisa. O di ba? Ito ang sinabi ni Jesus. Hindi pwede magsinungaling si Jesus. Alam mo kung taong-tao lang si Kristo, ibig sabihin, kasalanan yun. Kasi mismo si Kristo nagsasalita diyan para patunayan na siya ay mayroong katangian, may kaluwalhatian katulad ng sa Ama. Kung ano yung Ama, ganun din yung anak. Mayroon pong pagka-Diyos. Di ba? Yan ibinasa natin kahapon doon sa Hebreo 1:3. O di ba? He is the reflection of God's glory and the exact likeness of His being. Yan, malinaw po.
Kahit Tagalogin natin ito sa isang salin, ano? Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganon din siya. Ayan, napakalinaw. Kasi hindi natin inuunawa yung mga binabasa natin. Kaya nga po, binanggit ko itong Juan 10:30 ay isa sa kalagayan nila bilang Diyos. Bagamat hinubad ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos, kasi nga po magkakatawang tao. Kaya pinaliwanag dito sa Juan 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nila, hindi natin. Tayo sa panahon nila, hindi naman tayo buhay. Kaya kayo, pag bumabasa, uunawain. Hindi katulad nito na mga nag-i-explain sila sa sarili nilang explanation. O di ba? Kinokontra pa nila yung verses to verses. Nakita ba ninyo? Hindi po ganun. Hindi po pwede nating paglabanin. Ang kanila, Mr. Owen, Bible verse versus Bible verses ang explanation ko. Yun ang lagot. Yun ang mali. Pinaglalaban nila yung salita ng Diyos. Hindi po ganun. Hindi mo pwedeng paglabanin yun. O tapos, kasi nangyari nga, explanation mo galing sa iyong sariling pangunawa. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kasi mapapahama ka. Pero hindi mo naman naunawaan yung mga verses na ibinibigay mo tulad nito. O babasa tayo ng ibang salin para maintindihan natin. Kasi po, baka kayo hindi nakakaunawa. Kaya ipinapaunawa natin sa bawat nakikinig sa channel na ito, hindi kami matulad ninyo na mali yung pangunawa na hindi nag-exist si Jesus Christ sa panahon ng creation. O ito pa, isang salin. Sabi dito, bago pa likhain ang mundo, yan po, nakalagay po. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. Malinaw po yun. Para maging tagapagligtas natin, nakatalaga na yung magiging tao si Kristo. Pero yung kanyang kalalagayan, bago pa likhain ang mundo, naandoon na siya. Malinaw na po yan dyan. Kaya sinasabi pa dito, at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Yun ang sinasabi ni Pedro sa mga Israelita. Kaya dapat niyong malaman. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga ganitong kasulatan kasi makikita natin ang pagliligtas ng Panginoon. Ang problema sa nagbabasa, doon lang po nagkakamali kung hindi inuunawa. Yun po ang problema kapag hindi nauunawaan. Kasi po yung sinasabi po ninyo, malinaw na no existing Jesus Christ during creation. Ito po, para ipalinaw po natin, basahin natin sa English version, 1 Peter 1:20 ERV. Version po ito ng Easy Read version, basahin natin. Christ was chosen before the world was made. Yan po, nakalagay naman po. Christ, si Kristo po, ay pinili na ng Diyos bago palikhain ang mundo. Naando na siya. Naando na po ang ating Kristo. Kasi po ang inyong unawa, malinaw no existing Jesus Christ during creation. Ito na nga po yung binigay niyong talata. Christ was chosen before the world was made. Malinaw po yan. Kaya binabasa natin sa Tagalog, maintindihan natin. Bago palikhain ang mundo, pinili ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. Paano magiging tagapagligtas si Kristo kung hindi siya magkakatawang tao? Kaya ipinahayag iyan sa panahon nila sa bagong tipan. Kaya nga sinasabi ng mga apostol, yan, nahipo nila, nakita nila, napagmasdan nila, nakasama nila nung mga alagad nung panahon na nagkatawang tao si Kristo. Malinaw po ba? O ito pa. Kasi po, yung sinasabi ninyo, no, Bible verses versus Bible verses, yan, pinaglalaban po ninyo. Huwag kang gagamit ng versus kasi pinaglalaban. Diba? O ngayon, maintindihan mo ba yung salitang versus? Parang boxing yan. Ngayon, bigyan kita ng halimbawa, no? Katulad yan ng boxing. Pinaglalaban. Halimbawa, si Manny Pacquiao versus sino yung magiging kalaban niya. O halimbawa na lang, si Mayweather. O diba? Ganun natin uunawain, hindi mo pwedeng pagtalunin ang salita sa salita. Bible verse
versus Bible verses. Naku po, ipinaglalaban po ninyo tapos sasabihin mo, explanation mo. Kaya kapag nanggagaling sa iyong explanation, yun po ay mali. Di ba pinaliwanag ko na ho sa inyo, kung hindi mo nababasa yung aklat ng Kawikaan, anong sinasabi ng Kawikaan? Sa 3:5, ito ang sinasabi, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan sa isang salin. Dito pa rin po sa Kawikaan 3:5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Yung sarili nating unawa ay hindi po talaga makakaunawa kasi sarili mong unawa. Kasi yun ang sinasabi mo, ang explanation mo. Kasi in-explain mo sa sarili mong pangunawa. Huwag pong ganun. Iyan ang ikapapahamak mo. Tapos sasabihin mo sa akin, huwag akong magbigay ng conclusion dahil nilalabag mo ang roles mo sa read the scriptures o kayo po ang lumalabag. Unang-una, huwag kang mananalig sa sarili mong pangunawa. Ayan po, binasa natin. May sarili kang pangunawa. Ang unawa po natin sa ating binabasa, malinaw naman po, nanggagaling sa salita ng Diyos. Ipinapaliwanag ito ng mga apostol kasi sila po yung nakatanggap ng kapahayagan. Malinaw po ba? Hindi naman tayo makakatanggap ng kapahayagan kung hindi natin nababasa sa kasulatan. Ang problema po doon sa nagbabasa, hindi inuunawa. Yun ang nagiging problema. Kaya kung maraming pastor na hindi nakakaunawa, kawawa yung mga membro. Bakit? Dadalhin sila sa kapahamakan. Kasi hindi nauunawaan. Kaya kung ikaw ay isang mangangaral, ang iaaral mo't ituturo hindi galing sa iyong sariling pangunawa, hindi sa iyong sariling aral, kundi sa aral at turo ni Kristo ang iyong ipapangaral. Ngayon, basahin natin itong ibinigay mo pang talata sa aklat ng Isaias 44:24. Sabi dito, ito ang sinasabi ng Panginoon na inyong tagapagligtas na lumikha sa inyo. Ako ang Panginoon, lumikha ng lahat ng bagay, ako lang mag-isa ang naglatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Ngayon, ano ang pangunawa dito? Kasi sinasabi nila, kasi po yung mga ganitong mga aral, may sariling doktrina. Hindi nila kinikilala si Kristo na siya'y Diyos. Wala pong katangian ng pagka-Diyos si Kristo. Yun ang paniniwala nila. Kaya pinapalabas nila na si Kristo ay hindi nag-e-exist sa panahon ng pagkalikha ng Ama. Maliwanag po yung ating na-explain nitong huling upload patungkol sa Hebreo 1:10. Kung hindi po nyo ito napasadahan o napakinggan, ilalagay ko lang po dito sa ating description yung link para mapakinggan po ninyo. Ngayon, dito sa mga taong ito na ito yung pagpapatibay para hindi nila paniwalaan na si Kristo ay Diyos, balikan po natin ito at bigyan natin ng linaw. Dito nga po lalabas na mag-isa lang daw yung naglatag ng langit at lupa. Basahin natin sa ibang salin, dito naman sa Tagalog ang Biblia. Dito pa rin po sa Isaiah 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang inyong manunubos at nag-anyo sa inyo mula sa senapupunan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na mag-isang nagladlad ng mga langit, na naglatag ng lupa, sinong kasama ko? Kaya may tanong sino bang kasama ng Panginoon, ng Ama? Meron o wala? O ngayon, sa binasang ito, tanungin ko po kayo, meron bang kasama yung Panginoon, yung Ama, sa paglalang ng mga bagay na yan? Kung meron pong kayong alam, mag-comment po kayo sa comment section, meron o wala? Meron bang kasama ang Panginoon? Meron o wala? Sagot po kayo. Kung meron, ilagay po ng talata doon sa ating comment section. Pero ito, sasabihin ko na rin po yung sagot. Kung sino yung kasama ng Ama, hindi yan mag-isa. Kaya sinasabi po ninyo, balikan ko po inyong katanungan, malinaw na no existing Jesus Christ during creation. Katulad po nito nga naman. Ito ang patutunayan ninyo. Yan, mag-isa lang po ang Ama na lumikha ng mga bagay.
mag-isa. Nakalagay naman po, sinong kasama ko? Kaya meron pong tanong, sinong kasama ng Ama sa paglalang? Di alamin natin, sino ba ang kasama ng Ama sa paglalang ng lahat ng bagay? Na sinasabi niya na nagladlad ng mga langit, naglatag ng lupa. Ibig sabihin, gumawa ng langit at ng lupa. May kasama ba ang Ama sa paglalang? Meron. Ito ang sagot natin para maintindihan natin. May kasama po ang Ama sa paglatag ng lupa, sa pagladlad ng mga langit. Basahin natin dito sa Aklat ng Kawikaan 8:27, Tagalog ang Biblia. Naroon na ako ng kanyang itatag ang kalangitan. Habang naglalatag ang Ama, naroon pala si Kristo nang siya'y maglagay ng bilog sa ibabaw ng kalaliman. Ibig sabihin ng mundo. Tuloy natin sa 28. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa kaitaasan, nang kanyang patatagin ang mga bukal ng kalaliman. Nang itinakda niya sa dagat ang kanyang hangganan upang huwag suwayin ng tubig ang kanyang kautusan, nang ang mga saligan ng lupay nilagyan niya ng palatandaan. Nasa tabi nga niya ako, na gaya ng punong manggagawa, at ako ang kanyang pang-araw-araw na ligaya na laging nagagalak sa harapan niya. Di ba't katabi pala yung anak sa paglalang? Yan, habang naglalatag ng langit, yan, nakalagay po diyan, kasama po ang anak, nasa tabi po. Di ba't malinaw? Bago sasabihin niyo dito sa Isaiah 44:24, hindi pala niyo nalalaman na may kasama pala habang naglalatag ng lupa at naglaladlad ng mga langit. Di ba't may kasama yung Ama? Hindi pala niyo naiintindihan. Di ba? Ito ang sinasabi mo sa akin. Sinasabi mo nilalabag ko ang rules, the read scriptures. Ang problema nga lang po sa inyo, hindi kayo nakakaunawa. Malinaw naman po yung sinasabi nga, consistent ang Bible. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na mali ang verses na ginamit ko. Talagang gayon. Hindi po pwedeng mali nga yung binasa. Ang problema, mali ang inyong pangunawa. Ang iisipin ninyo, ang Ama lang ba ang lumikha ng mga bagay-bagay? Kaya nga po may nakasulat doon sa dulo, dito sa huling pangungusap, sinong kasama ko? Ang sabi ng Ama, may question mark, may tanong. Kasi po ang inyong unawa, hindi nyo kilala si Kristo na kasama ng Ama sa paglalang. Di ba? Malinaw naman po. Kung dito hindi nyo naunawaan, pinalinaw po ito ng Aklat ng Kawikaan. Dito sa 8:27 at doon po sa huling bahagi na ating binasa, yan po, anong sabi? Yan po ang sabi, nasa tabi nga niya ako na gaya ng punong manggagawa. Di ba? Kung unawain po ninyo yan, nasa tabi pala niya habang naglalatag yung Ama ng langit at ng lupa. Di ba? Kasi hindi nyo inuunawa itong ibinigay nyong talata. Yan ang binigay mong talata, di ba? Sabi mo, Mr. Owen, Bible verse versus Bible verses ang explanation ko. Di ba yan ang mga binigay mo mga talata? Ini-explain mo yung verses sa Bible pero hindi mo naunawaan. Katulad nito, akala mo ba nag-iisa ang Ama sa paglalang? May kasama nga, katabi niya yung kanyang anak. Ibabasin natin dito. Kahit basahin natin yan sa ibang salin. Ano po ang sabi dito sa SND? Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Di ba? Nasa tabi ng Panginoon ng Ama. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya. Di ba't kapiling ng Ama yung kanyang anak habang lumalalang? Basahin nga natin itong salin na ito. Maganda rin po ito sa 27. Naroon na ako nang likhain niya ang langit, maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Di ba't malinaw po ba? Naroon pala yung anak sa tabi ng Ama habang naglaladlad ng langit at naglalatag ng lupa. Di ba't napakalinaw naman po dito sa ating binasa? Yan. Di ba? Isaiah 44:24. Malinaw ba yan o mali? Mali talaga ang inyong pangunawa. Mga kapatid, tayo po'y nagtutulungan dito para makaunawa tayo. Pero kung hahatulan po ninyo ako, na sinasabi po ninyo,
na ang Ama lang ang lumalang ng mga bagay na yan, ng langit at ng lupa. Kaya sinabi po dito sa huli, sinong kasama ko? Ay di ba't may kasama nga ang Ama? Kung ibabase natin din sa Kawikaan 8:30, nasa tabi nga niya ako na gaya ng punong manggagawa. O di ba? Nasa tabi pala ng Ama habang lumalalang ng langit at ng lupa. Ibig sabihin po, kung lumalalang ang Ama, hindi natin alam ang mga bagay na nangyayari nung panahong iyon, kaya nga pinapaunawa sa atin. Ano ho? Kasi hindi nyo sinasaliksik ang kasulatan. Kaya dito, naging malinaw sa ating kaibigan, hindi kita binigyan ng maling pangunawa. Binigyan kita ng tamang unawa. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Ano ha? O ito, ang conclusion para matapos po natin ang pag-uusap nito, para magkaroon lang po tayo ng pangunawa. No? Ito po, basahin natin ito. Para sa pagtatapos po ng ating video, maunawaan mo pa itong ating babasahin. Sa sulat ni Pablo, Colosas 1:17, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. Malinaw po ba? Itong sinasabi ninyo, hindi nag-e-exist si Jesus Christ during creation. Ito po, malinaw. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. Tingnan po nyo ang inyong kaisipan. Sinasabi mo malinaw na hindi nag-e-exist si Jesus Christ during creation. Ito po malinaw sa Colosas 1:17. Sinabi ni Pablo, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, bago magkaroon ng mga bagay-bagay, naandun na siya. At ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Nakita po ba ninyo? Kaya nabuhay yung mga anghel, nabuhay yung lahat ng mga nilikha dito sa mundo dahil kay Kristo. O, di ba? Basahin natin sa ibang salin. Okay? Sabi po naman dito sa ASND, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. O, di ba? O yan, naroon na pala si Kristo. At sa pabagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kayusan. I-translate po natin sa English version, International Standard Version, Colossus 1:17, He Himself existed before anything else did, and He holds all things together. Yan po. Nakita po ba ninyo ang pananalitang ito? He Himself existed before anything else. Nakita ba ninyo ang mga bagay na yan? Kahit basahin natin yan sa King James Version, nagpapatunay na sinasabi po dito, He is before all things, and by Him, all things consist. Yan, malinaw po yan. Di ba binasa natin sa Tagalog? Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nahawakang sama-sama sa Kanya. Yan, napakalinaw po. Si Kristo po yan. Kaya kaibigan, salamat, nagbigay ka ng komento. At ito'y nagpalinaw sa amin at sa lahat ng mga dumaan dito, nabigyan po ng paglilinaw. Kahit sila may dati ng pananampalataya, kung sila maliliwanagan, ay ililigtas nila yung kanilang kaluluwa. Na kung saan yung mga dating mga naunang nangangaral, hindi nakakaunawa. Kaya lumaganap ang maling aral. Ngayon, nagre-reveal po tayo sa pamagitan po ng ganitong social media, makarating sa iba't ibang dako ng mundo. Pero kung ikaw ay kaisa kay Kristo, ibahagi mo ang channel na ito para makarating din sa kanila. At makaunawa ng salita ni Kristo. Okay, ito ang panalangin ko sa bawat nakinig ngayong araw na ito. Kayo po'y ipapanalangin ko para nang sa ganun po, tumibay ang inyong pananampalataya, lumago kayo sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos Ama, maging sa Kanyang anak na si Jesucristo. Tayo manalangin. Ama, salamat muli sa iyong mga salita na kami ay nakaunawang muli sa iyong mga aral at turo. Ipinapakilala mo ang iyong sarili, Ama, maging ang iyong anak, ipinapakilala mo sa amin na kami magkaroon ng pananampalataya sa iyo, maging sa iyong anak. Kaya ngayon sa bawat nakinig, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pangunawa, matanim yung katotohanan na narinig nila sa araw na ito. Patuloy nilang panghawakan yung salita ng katotohanan. Pagpalain mo yung mga taong walang alam sa katotohanan. At ngayon, kami po ay kulang sa kaalaman sa ganitong bagay. Kaya salamat, Panginoon,
na kami dinadala mo sa mga ganitong tamang aral. Ay Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Kaya nagpupuri kami at nagpapasalamat, Ama. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.